Valentine's na. Kailan lang, oo nga, si Ate Rosie nakapula. Kailan lang, nag-Christmas na tayo, no? Tapos, sunod yan, Valentine's. Uno, ngayon, Uno. Tapos nun ay March, February, March. Ano bang meron sa March? Mga piyesta-piyesta. Wala na. So, ang bilis na, katapos na tayo ng isang buwan. So, ang topic ko ngayon, dahil February, nga, at alam niyo na, ang ating topic ay it's about love. So, babasahin ko po muna bago tayo manalangin. Kung magkapagsalita man ako, ito ay sa unang Korinto 13, 1 hanggang 3. Kung makapagsalita man ako sa iba't ibang wika ng mga tao at ng mga anghel, ngunit wala naman akong pag-ibig, para lang akong batingaw na umaalingaw-ngaw o pumpyang na tumataginting. Kung may kakayanan man ako maghayag ng mensahe ng Diyos at may pangunawa sa lahat ng lihim na katotohanan at lahat ng kaalaman, at kung maililipat ko man ang bundok sa laki ng aking pananampalataya, ngunit wala akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. 3. At kahit ipamigay ko man ang lahat ng aking ari-arian at ialay pati ang aking katawan upang sunugin, kung wala naman akong pag-ibig, wala pa rin akong mapapala. Manalangin tayo saglit. Panginoon, salamat sa araw na ito. Kami po ay magninilay-nilay muli ng mga salita. Bigyan niyo po kami ng karunungan, buksan niyo po ang aming puso at isipan, maunawaan po namin yung mga salita. Hinihingi po namin ng katawaran ng lahat aming pagkakasala, bang ito'y hindi maging hadlang sa aming pakikinig po sa inyo at pag-iintindi, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ang pag-ibig ang pinakamahalagang ingredient ng pagiging Kristiyano. Itong itong 1 Corinthians 13, madalas ito makita sa wedding. Ang problema lang, tama naman, maganda rin siyang nakalagay sa wedding. Ang problema, mali yung pagkagamit. Dahil, kaya ito nabanggit ni Pablo na chapter 13 ay para pagkasunduin yung mga nagkakagulong mga members dun sa Corinto. Kasi sila ay nagpapagalingan. Sila yung mga bagong Kristiyano. Ang iba ay magaling magsalita, mag-preach. Ang iba ay nag-speak ng iba't ibang wika. At parang, yung yumabang na. Tapos dahil nga sa, parang, ang iba ay, magaling mag-preach, magaling magsalita, magaling mag-speak in tongues. Parang yun na yung kanilang specialty. Parang sa Pilipinas, may mga churches na ito magagaling sa preaching, magagaling sa theology, ito magagaling sa speaking tongues, ito magaling sa pagpapagali. Parang payabangan na. Yun yung ito yung puntos ni Pablo. Kaya nga, in-insert niya ito, sabi niya, na ang pag-ibig ang pinakamahalagang ingredient. So, ibig sabihin, ang tinatawag na pag-ibig niya dito ay hindi siya basta romantic love. Na parang pag-feel mo lang, tsaka mo lang gagawin. Dahil gusto mo yung isang tao, gusto mo tulungan, parang doon ka lang. Hindi siya emotions. Kaya dinescribe niya sa verse 4 hanggang 8, description ng pag-ibig ay this is the do's and don't. Dalawa yun, makabalanse. At sa Griego, ang mga ito ay nagde-describe, hindi siya sa character lang, kundi ito ay nagde-describe as in verb form, yung ginagawa. So, ang ating tatalakayin ngayon kung bakit napakahalaga nito. Una, ang pag-ibig ay pinakamahalaga sapagkat sa verse 1, ito ay nagbibigay ng meaning sa ating sinasabi. Kung mapapansin nyo, na sa verse 1, na kahit gaano tayo kagaling magsalita o kahit gamitin pa natin ang
tongues of angels, ay kung wala tayong love, tayo ay nagiging parang noisy gong, sabi ni Pablo. At ang kagandahan nito, no, hindi, si Pablo mismo, sinasabi niya sa mga members na dapat kayo ganito. Hindi, sinasabi niya na kung ako man, sabi niya, kung ako man ay kayang magsalita ng kung ano at anong wika, speaking tongues, at kahit na salitang anghel, kung wala daw siyang pag-ibig, yun ay parang nagiging ingay lang. So, ibig sabihin, kahit na gaano katalino ang isang tao, kahit na magsalita pa siya ng kahanga-hanga, kung wala talaga yung tinatawag na love, ang love na binanggit dito ay yung tinatawag na agape love, yung maka-Diyos na pag-ibig. Basahin nyo na lang sa verse 4 to 8, kung ano yung dinidescribe niya na pag-ibig. Parang binabanggit niya na love is patient, love is kind. Parang karakter mo yun. You have, yung kaya mong kontrolin yung sarili. Pero sa actual na word niyan, sa Greek, ay that's how you do. Yun yung ginagawa. Habit nyo na. Kaya dahil nagkakagulo ngayon Korinto, dahil payabangan, di ba? Wala ng patient, wala na yung pagkakaisa. Yun talaga yung, kung mapapansin nyo, na ang 13 ay pumagitna sa 11, 12. Yung 11 ay doon niya tinalakay yung body of Christ, yung communion, kung saan nagsasabi ito na tayo ay isang katawan. Si Jesus, ang ulo, tayo yung katawan, buo. So, hindi dapat sabog-sabog. Yun yung purpose actually ng pag-alala ng banal na hapunan. At nung verse 12, chapter 12, ito naman ay yung mga pagsasalita ng iba't ibang wika. Tama ba? O pagdating sa pinagitnaan niya, na kung wala itong pag-ibig, na kahit na napakagaling natin sa lahat, minsan parang, galing naman niya magsalita. Pero kung wala palang pag-ibig yan, walang daloy ng pagkakaintindi, hindi maiintindihan ng mga tao kung sa lahat ng mga ginagawa natin, kahit na anong ginagawa natin, ito kasi ay parang your language how to help, your language how to express your faith. Pero wala pala itong tono sa iba. Kung ito ay pagyayabang lang, yung parang para for your own identity lang na maging accepted, maging sikat, maging kilala. Parang sabi ni Pablo, that's noise. Parang kung may gong, nakakita kayo ng gong, no? Yung gong na wala talagang tono ang gong. Parang maingay lang siya. Ibig sabihin, lahat ng ginagawa natin, anything na inisip mong ginagawa mo, kung walang pag-ibig, ingay lang pala ito sa ibang tao. Wala siyang dating. Kundi ano ka lang, yung parang storbo. Ano niyo yun? Parang, di ba may simbal sa dito? Ganon mo sa tenga ng tao. Ganon. Kahit na napakaganda ng ginawa mo, kahit na the best ka, matalino ka, magaling ka magsalita, dito pala. Kung wala pala yung pag-ibig, yung sinasabi ko, ingay lang pala ito kung wala yung motivation of love. Hindi lang actually ang motivation of love kundi dapat, yung nagre-reflect yung sinasabi ko dapat, doon sa actual na ginagawa ko. Dapat magkapareho. Diba? Nakakalungkot, no? Na tayo ay Kristiyanong bansa. Pero ang daming magnanakaw, bilyon-bilyon, parang okay lang. Tapos takot tayo na sabihan yung mga mali. So, hindi tugma yung pananampalatayang Kristiyano sa Pilipinas. Doon mo makikita Sa Norway, kitang-kita mo talaga hindi sila buong Kristiyano, pero ang epekto ng mga Kristiyano sa kanila ay napaka prominent. Yung
nagre-reflect sa kanilang community. Alam niyo na meron Norwegian Alliance dito na missionary? Sila yun, Norway. Alam niyo nung makatuklas sila ng gas, hindi nila ginastos. In-invest nila yun para sa future nila. Sa atin dito, nagkautang pa tayo sa Malampaya. Sino ang ano nun? Sino ang mga senador ang kumita nun? Tapos, sino yung babae na ano nun? Natandaan nyo? Na dahil sa PIDAP, napunta doon yung kita ng ano? Si Napoles? Napoles, tama? Oo, si Napoles. Siya yung, kung sa ano pa ngayon, sa mga contractor ngayon, si... Diskaya. Parang ganon. Tapos nakikita mo, nagsisimba, di ba? Tapos napaka-religyoso niya. Ano ba? Parang ito yung sinasabi ni Pablo, na kahit na ang galing mo, marami kang tinulungan, ingay ka lang sa ibang tao. Hindi talaga nagre-reflect. Nalulungkot ako na napakarami nating Kristiyano, daming tayong simbahan, pero walang epekto sa ating ano. Kasi parang ang turo kasi kadalasan sa atin, dito lang tayo lang, ayaw natin maka-epekto, hindi tayo nagiging asin. Kahit na sa politics, ayaw natin. Kasi natatakot tayo. Pero bumoboto tayo. Hindi natin na pag-uusapan ng maayos kasi takot tayong pag-usapan siya. Kaya tuloy ang ating mga binoboto, mga magnanakaw din. Kasi hindi natin talaga masyadong na ano sa kabuuang ano ng iglesia. So yon, ang pag-ibig ay napakahalaga sapagkat ito ay nagbibigay ng meaning sa ating sinasabi. So kung wala, kahit na mag-witness ka pa dyan, kung ito ay publika ka lang, hindi talaga dahil sa yung nakikita mo na naawa ka sa isang tao na pag namatay yun, sa impyerno talaga. Yan din yung passion mo. Nandun yung talaga yung lalim ng pag-ibig mo. Pangalawa, ito yung nagbibigay na tunay na halaga na ating ginagawa. Yung halaga. Kanina ay ingay lang kung wala ang pag-ibig. Ito naman, parang lahat ng ginagawa mo, nagkakaroon siya ng value. Nagkakaroon siya ng, ang tawag nun, yung may point siya, nagkakaroon ng, di ba yung mga pera-pera sa bumababa, tumataas. Depende yun sa power ng value ng money. So, ganun din sa ating mga ginagawa. At sabi nga dito ni Pablo, no, sa verse 2, sabi niya, kung may kakayanan man akong magsalita ng mensahe ng Diyos, ito ay deep knowledge na. Kanina gifts about speaking in tongues, pagsalita ng iba't ibang wika, at kaya mong makipag-communicate kahit na gaano ka kagaling sa eloquence ba tawag doon? Na very mahusay ka talaga magsalita at ganda. Sabi niya, ay ingay ka lang. Yung pangalawa, sabi niya, kahit na may malalim ka na mensahe, ito hindi galing na pagsalita, pero may mga knowledge kang naibibigay na kahit na ito ay nakapagsasabi ka ng mga lihim na katotohanan ng lahat ng kaalaman. Sabi niya, kung may kakayanan man daw siya, si Pablo ito, tumutukoy sa sarili niya, magaling na ito. Pero sinasabi niya, na kahit na napakagaling ko pa, kung wala daw yung kahit na napapalipat mo pa yung bundok, hindi, di ba? Parang iniisip mo makapagpagaling ka lang ng tao, parang ayabang mo na, di ba? Makapagpalayas ka lang ng demonyo sa isang tao, parang, yes, I am powerful. Napaka-spiritual ko. Mas talo ko pa si pastor. Di ba? Malabas minsan yung yabang pagka merong sabi dyan, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. So parang yan talaga yung nagbibigay siya ng value. So whatever we do, ingay lang yan at walang value kung
ito ay walang pag-ibig. Kaya napakahalaba, dapat alam, simula pa lang dapat ng ating pagkakristyano, napaka-importante na pala na ingredients ng pagiging kristyano yon. Sapagkat sinabi ni Jesus, dito malalaman na kayo mga disipulo ko kung kayo'y nagmamahalan. Tama? Naalala niyo yon? If you love one another. This is how they will know that you are my disciples. That you love one another. Hindi payabangan ba? So, yun yung doon, yun yung ingredients na ang pagkakaroon ng gift ng prophecy o knowledge o pati ng faith, napakalakas ng pananampalataya ay ituturing na worthless sa paningin ng Diyos kung hindi ito ginagawa na may pag-ibig. So, yun yung sabi ni Pablo. Pangatlo, nagbibigay ito ng profit o tunay na pakinabang sa ating sacrifice. Parang halos magkakadikit lang, di ba? Kahit na anong gawin pala natin. Kung ito'y paano lang, yung pasikat lang ba? Kaya, mabuti nang, hindi naman sa gusto nating, yung dito lang ako kasi okay lang naman na wala akong masyadong kakayanan. Okay din yun. Ang problema, kung saan ka tinawag ng Diyos. Pero kung saan ka tayo tinawag at kung ano yung gift na binigay sa atin ng Diyos, dapat paluguin natin yon. At ng pag-ibig. Dahil wala ring baliwala din yon kahit sa pagtulong sa kapwa. Sabi ni Pablo, kung ginagawa niya man daw yon, kung walang pag-ibig ay baliwala. Kahit na ipamigay natin ang lahat ng ating ari-arian. Sabi ni Pablo di sa verse 3, at kahit ipamigay ko man ang lahat ng aking ari-arian. So, ginawa niya na rin ito, no? At pati ang aking upang sunugin. Sunugin, matindi, no? Actually, sa ibang version, hindi actually sunugin. May mga translation nagkamali. Na, sabi doon, bigay ko man ang aking, pati ang aking katawan para magmalaki. Yung sunugin, nag-misspelled na burn ay yung boast into burn. Simple error lang ng translation ng Greek. Ito yung i-translate ng iba. Pero boasting at the same time ay halos pareho din. Kung wala naman akong pag-ibig, wala pa rin akong mapapala. Ibig sabihin, kahit na daw namimigay siya ng lahat ng kanyang ari-arian, pati ang buong kanyang katawan para magyabang, or ang iba ay sunugin. Isa lang ang konsepto doon. Para kang nagyayabang dahil gusto mo makita yung sarili. Wala rin daw mapapala yon. It's back to zero. Walang makukuha. Kaya ang sabi nga sa ating talata na kahit na ipimigay natin ang lahat nating ari-arian para pakanin ang mahirap o isuko ang ating sariling katawan bilang sacrifice at profit o wala tayong makuhang spiritual gain kapag walang love. So, alalahanin po natin yung 3 verse na ito, 3 lang ang sinasabi. Kung wala tayo nito, ay hindi tayo nakakapagbigay ng meaning. Kung meron tayo nito, nakakapagbigay ito ng meaning sa ating mga sinasabi. Pangalawa, nagbibigay ito ng tunay na halaga sa ating mga ginawa. Pangatlo, ito ay nagbibigay ng profit o pakinabang. Kaya isipin natin na ang Valentine's, hindi it's about Valentine. It's about us. So, dapat nating na ngayon, bibigayan na naman kayo ng flowers, mga chocolates. Baliwala yan, sabi ni Jesus. Kung wala talagang totoong pag-ibig. Pera na lang. Para masarap din makatanggap, di ba? Kasi di nakatanggap na, Ate Rosie, nakatanggap ka ba ng Valentine's gift? Sa mga anak, no? Sarap din ng pakiramdam, di ba? Oo, wow. So,
Pero wag kang mag-expect masyado, ha, baka mamayan umasa tayo at tapos walang ano. Pero the same feeling kung ikaw din yung gumawa. Yung sabi ng mga neuroscientists, kung masaya kang makakatanggap, it's the same feeling daw or higit pa daw ang feeling na nararamdaman ng taong nagbibigay. So, mas mabuting ikaw yung magbigay, di ba? Kasi ikaw yung makatanggap. Kasi mas lamang daw yung masayang pakiramdam na ikaw yung nagbibigay. Totoo naman, di ba? Kasi nanay, tuloy-tuloy para yun ang bigay kahit wala na kaming ipamimigay. Pag may nakita niya katainga dyan na pamimigay niya yan. Yun ang gift ni nanay. Gift of giving. So, bilang panghuli, conclusion, ang spiritualidad natin ay nakadepende sa ating character at maturity sa pag-ibig. Hindi sa husay, hindi sa galing o sa abilidad lamang. So, binibigyan ng diin ng talata na ang tunay na spirituality ay nakadepende doon sa character at maturity ng pag-ibig, kaya hindi sa galing o abilidad, dahil ito ay nagbibigay ng tunay na saysay, lalim at unity sa buong simbahan. Kapag meron ng payabangan, kasi noong time nila, magaling si Apollos, ang iba gusto niya si Apollos, ang iba gusto niya si Pablo. Si Pablo nakakatamad pakinggan. Meron nga namatay, nahulog sa bintana dahil sa kakapinig ng 3 hours sa message niya. So, kaya naman, ang love ay tanging paraan upang ang ating mga salita ay hindi naging noisy gong lang o clanging simbal na walang saysay, kundi maging mga gawing may walang hanggang halaga sa paningin ng Diyos. Ang sabi nga sa John 13:35, hindi ko na nilagay, no? By this, everyone will know that you are my disciples, that you love one another. So, dyan po nagtatapos sa akin minsan.